Ikinagulat ito na ng napakaraming tao. Na si Pastor Canor, tatakbong senador. Nag-file ng COC yung matandang manyakis na yun. Iba rin talaga no? Iba yata talaga yung nagagawa ng pag nalasing ka sa sarili mong kapangyarihan, di ba? Baka kasi ganyan ang sistema nila sa Davao City. Masyado silang maimpluwensya, masyado silang malakas. So, feeling nila, kaya nilang gawin ang kahit ano. Seryoso yan, no? Apollo Kibuloy files COC for senator. Antindi, no? Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kapal ng mukha ito si Kibuloy. Hindi kaya ito talaga yung plano niya? Na pagbaba ni Rodrigo Roa Duterte, siya naman ang aakyat. Kasi mga kotsero, it doesn't make sense. It does not make sense kung siya ay tatakbong senador, lalo na ngayon nakakulong siya. But I think this is a plan that was hatched way before siya na-aresto. Baka nung panahon pa lamang na na okay pa siya, wala pa yung mga issue tungkol sa SMNI, wala pa yung mga issue tungkol sa mga nanggagahasa siya ng bata, money laundering, etc., human trafficking, and what have you. Baka buhay na yung idea. Buhay na yung ideya na tatakbo siya sa politika. At syempre, hindi niya lalabanan ang mga Duterte sa Davao City. Magkakaibigan sila eh. Ba't ko lalabanan ang kaibigan ko? Diba? Siguro in his mind, naisip niya na sige, magsesenador ako. Baka yun ang naisip niya. Baka lang naman. Hindi ko sure ha. Pero kasi yun lang yung nagme-make sense eh. Ang dami mong pera eh. Sa sobrang dami mong pera, may sarili kang Coliseum eh. Ang dami mong pera, dami mong babae. Siyempre, mabubore ka rin sa buhay at one point. O baka bored na siya sa buhay. Kaya naghahanap ng bagong challenge, gustong pasukin ng politika. Pero, again, opinion ko lang yan. Baka yun talaga ang plano niya noon pa lang. Oo. Ito kasi yung balita nga kanina. Tatakbo nga siya ng senador talaga. At nakapag-file siya ng COC ha. Oo, nag-file siya ng COC. Tikas ng mukha, di ba? Oo. Pastor Apollo Kibuloy, who is facing criminal raps, filed his certificate of candidacy for senator in the 2025 polls, the Commission on Elections said on Tuesday. According to COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, Kibuloy's legal counsel Mark Tolentino filed his COC through, siguro may SPA ito. He filed through an authorized representative, so his COC was accepted because an authorized representative filed. Yun lang naman ang kailangan, di ba? Yun yung pinag-usapan natin kanina. Kung ikaw ay tatakbo at magpa-file ka ng COC mo in absentia or in your absence, kailangan magpadala ka ng iyong authorized representative. And in this case, ang kanyang authorized representative ay si Mark Tolentino. Alam naman natin yan. Kilala natin yan si Mark Tolentino. Sikat sa SMN na yan. Oo, siya yung isa sa mga tumupi doon sa congressional hearings eh. Ang tapang-tapang sa labas ng hearing, pag nasa loob, tumutupi eh. Nakakatawa tong mga to. Di ba? Yung sila Badoy, sila Eric. Ganun eh. Ang tapang-tapang sa labas ng sa labas ng hearing, pero pag nasa loob na ng hearing, tumutupi. Oh, nagsosorry pa. Hindi siya nagpa-interview eh. For Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Okay. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. How does that work? May separation of church and state ka. How will God-centered work? Ano mga kotsero, for all intents and purposes, ako, I would like to consider myself a Christian. But I'm still under construction, kumbaga. As much as gusto kong i-legislate ng ating kongreso yung mga tenets of the Christian faith, hindi pwede. Hindi po pwede yun. Bakit? Kasi meron tayong separation of church and state. Hindi mo pwedeng imandato
hindi mo pwedeng isabatas ang mga tradisyon ng simbahan. Let's say, i-legislate ni Kibuloy. Isa lang ang magiging reliyon sa Pilipinas. Kingdom of Jesus Christ lang. Halimbawa. Doon pa lang, unconstitutional na agad. That's a violation of the separation of church and state. Because the government cannot interfere with the practices of the state. The government cannot interfere with the practices of the church, or the state cannot interfere rather. Tapos yung Philippine-centered and Filipino-centered, what does that mean? Anong ibig sabihin nun? Masyadong typical DDS eh. Typical Duterte supporter. Doon tayo sa motherhood statements para hindi na tayo mag-explain. Ganyan ang mga DDS eh. Ayaw na nila ng pinapaliwanagan sila. Gusto lang nila, mahal niya ang bayan. Okay na yun, mahal naman niya yung bayan eh. Hinalikan nga niya yung flag. Hinalikan nga niya yung Philippine flag eh. Mahal niya yung bansa. Si Alice Go nga, hindi Pilipino. Pinagpipilitan niyang Pilipino siya eh. What kind of BS is that? What do you mean when you say pro-Philippines and pro-Filipino? Ano ibig sabihin nun? Diba? Hindi naman si Mark Tolentino ang kandidato. Hindi niya masasagot yun. Hindi rin niya may expound. Hindi naman siya kandidato eh. Tuloy natin. And ang priority po niya, number 1 is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, napaka-self-serving ng plataforma ni Kibuloy. Alam nyo mga kochero, no amount of religious freedom, nabubulol tuloy ako, no amount of your cries for religious freedom can go against the principle of the Bill of Rights sa loob mismo ng Constitution. Oo. Actually, yung religious freedom, nasa Bill of Rights din yun. Alam nyo mga kochero, marami kasing si Kibuloy talaga ginagamit niya excuse tong religious freedom na to para pagtakpan yung mga krimen niya. No amount of religious freedom can gloss over the fact that you have committed child sexual abuse. Nang rape ka ng bata, tapos sasabihin mo, pastor ako, religious freedom dapat. Ito ang gawin namin dito, okay lang dapat sa akin mang rape ng bata. Your freedom is only limited. Your freedom stops, or your rights stop, where the other person's right begins. Sa ibang salita. Ang karapatang pantao mo ay tumitigil kung saan nag-uumpisa ang karapatang pantao ng iba. Kaya hindi niya pwedeng sabing injustice. Hindi nangyayari sa kanya. Bakit? Merong ibang karapatan na natapakan eh. Karapatan ng ibang tao ay natapakan. Specifically, karapatan ng mga batang ginahasa niya. Karapatan ng mga taong inabuso niya, ginamit niya for human trafficking. Hindi porke religious freedom, ibig sabihin malaya ka nang gumamit ng mga tao para magpayaman. Unless they're employed, unless meron kayong employee-employer relationship, walang problema. Pero kung wala naman, bakit? Religious freedom. Ba't pinigilan ba silang maging reliyon? Pinigilan ba sila na maging reliyon? Pinigilan ba sila na magkaroon ng services? Pinigilan ba siyang magtayo ng simbahan? Yun ang religious freedom, mga kochero. Unless i-declare mo na ang iyong ang pang-aabuso ng mga bata ay kasama sa mga doktrina mo sa inyong simbahan, ay hindi ho papayagan niya ng Estado. And even then, hindi rin ho papayagan ng Estado yung simbahan mo because the practice is unlawful. Ganyan yung mga tropa ni Digong. Mga tropa ni Duterte. Mga walang kwentang nila lang talaga. Best friend ni Digong yan, di ba? Ginawa pa nga spiritual advisor. Protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Protektahan daw ang mga mahihirap. Alam nyo, mga kochero, umpisahan niya sa pagbabayad ng mga volunteers niya. Hindi pala volunteers. Sa mga forced volunteers niya.
Kung gusto talaga niyang makatulong sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya, umpisahan nila magpasahod ng maayos. Ano sinabi ng abogado nila? Ano sinabi ng abogado nila sa hearing doon sa sa saan ba to? Sa Senate? Ano sinabi ng abogado? Hindi raw nila kailangan magpasahod kasi ang mga empleyado doon nila ay volunteers. So ganito nga, kung totoong concern siya sa mahihirap, ay unahin niya muna na pasahurin yung mga tao niya. Pasahurin muna niya yung mga tao niya na maayos. Kasi nga, base doon sa hearing na huli nating narinig, inamin ng kanilang abogado na hindi sila nagpapasahod. Sila nagpapasahod. Kasi volunteers lang daw, so honorarium lang. Ang tanong, magkano yung honorarium? At saka yung honorarium ba, is it commensurate to their work? Ibig sabihin ng commensurate, yun ba ay pagpapasahod, yun ba ay tama sa trabahong ginagawa nila? Halimbawa, kung wala ka namang ibang ginagawa, kundi gumawa ng kwento laban sa gobyerno at i-post sa social media account mo tapos babayaran ka ng 1 million, parang hindi yata commensurate yung honorarium mo sa ginagawa mo. Kilala nyo na sino tinutukoy natin dyan. Imagine, wala ka ibang gagawin kung di gumawa ng chismis, di ba? Kung di gumawa ng chismis, gagawa ka ng fake news, ikakalat mo yung fake news, tapos babayaran ka isang million kada buwan. Hindi. Hindi commensurate. Paano kung ikaw yung hardinero? Hardinero ka, nililinis, minamanicure mo yung garden ni Kibuloy, etc. etc. Tapos babayaran ka ng 200 kada araw. Anong commensurate doon? Unang-una, mga kochero, kapag ang ginagawa mo sa isang kumpanya ay reasonable and necessary. Reasonable and necessary. Ibig sabihin, hindi reasonable Hindi, necessary lang. If it is necessary to the business, kung ang trabaho mo ay mahalaga para sa iyong organisasyon o sa iyong negosyo, then you are an employer. At lalo na pag ginagawa yan ng tao mo, higit 1 taon, empleyado ka. So paano? Nagpapasahod ba siya ng tama? Hindi nga natin alam Lars 21 kung meron siyang benefits May benefits ba na ibinibigay si Kibuloy sa mga taong nagtatrabaho sa kanya ng voluntary? Pasahurin niya na maayos yung mga nagtatrabaho sa kanya. Hindi yung palaki lang siya ng balls. Tuloy natin. Sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. Ewan ko sa'yo. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. Wow. And motherhood statements. Zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Parang ayoko yata yung mga pinagagawa niya sa KOJC gagawin niya nationwide. Anong zero corruption? Mga kochero, hindi nga tayo sigurado kung talagang independiente ang SMNI. Malay ba natin kung sila ay state character na ng Chinese state security? May partnership sila sa CGTN, my goodness. So obviously, may benefit silang nakukuha sa CGTN. Si CGTN, mga kochero, yung Chinese Global Television Network. Obviously, may nakukuha silang benepisyo kay CGTN. Malay ba natin kung yung extrang pera nila nanggagaling pala sa bulsa ni Xi Jinping? Yung nagawa niya sa Kingdom, yung nagawa niya sa ganito, etc. Diyos ko, anong pinagagawa niya? Anong ginawa niya? Human trafficking. Diba? Anong ginawa niya sa Kingdom? Human trafficking, guys. Yumaman siya dahil sa human trafficking. Lumaki yung simbahan niya dahil sa human trafficking. Mga kochero, human trafficking is a crime. It is a criminal act.
Tapos, yung pinagmamalaki niyang kay OJC na yan, yung pinagmamalaki na lang, Diyos ko, lalo na yung SMNI na yan, my goodness. Mag-start muna kayo magpasahod ng mga tao nyo dyan sa SMNI bago kayo magsalita ng ganyan. Well, that is according to the testimony of someone we know from SMNI. Of course, we will give voices to the IP, OFW, tourism, and Diyos ko, na-trigger ako dun sa sinabi niya, we will give voices to the IP. Anong voices to the IP? Kayo nga yung nagnakaw ng lupa nila dun sa Tamayong. Kayo nga yung nagpapatay sa dato nila para makuha nyo yung lupa dun sa Tamayong. Anong paglalaban ng karapatan ng mga IP? Isa pa yun, what's her name? Si Badoy, si Lorraine Badoy. Tatakbong party list para sa, Ipanam. Nakakagigil to mga to. Lakas mga trigger. Lakas mga trigger. Napaka-hypocrite kasi. Mga naman. Kasi Kibuloy, criminal. Goodness. Tapos ngayon, magsasalita ng ganyan yung representante niya. Maglinis ka muna. Linis ka muna ng bakura mo. Bago kayo magaganyan. My goodness. Alam, napaka-self-serving Transport Group. Thank you and good afternoon. Maraming salamat po. Sir, just your name, sir. Can we have your name? Attorney Mark Tolentino. Wala ako na question. Next question. Sir, pwede lang picturean yung yung COC. Anyway, so yun. So nung una, nagparamdam lang siya. Ayan, nagparamdam lang. Sang-ayon ka bang tumakbo si Apollo Kibuloy? Hindi. Tapos ngayon, tinuloy na niya. Ayan yung bagong post nila kanina. Pastor Apollo C. Kibuloy files his candidacy for senator. O SMNI yan, syempre. Ano lang ba ang qualifications for, ano ba yung elements required for disqualifications? Ayan. Any person who has been declared by competent authority insane or incompetent. Ibig sabihin, dapat merong magsabi ng taong i-disqualify ay baliw o walang kakayanan. Insane or incompetent. By a competent authority, so ibig sabihin, kung insane, syempre, by a mental institution. Oh, yan. Or has been sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or for any offense which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months, or for a crime involving moral turpitude, shall be disqualified to be a candidate and to hold any office unless he has been given plenary pardon or granted amnesty. The disqualifications to be a candidate herein provided shall be deemed removed upon a declaration by the competent authority that said insanity or incompetence has been removed, or after the expiration of a period of 5 years from his sentence, unless within the same period he again becomes disqualified. So, ang tanong, meron na bang decision? Take note, it is sentence by final judgment. Final judgment, ibig sabihin, a conviction that is final and executory. Ibig sabihin, hindi naman kailangan umabot sa Supreme Court, pero kadalasan umaabot sa Supreme Court. But minsan kasi, kapag hindi mo na i-aapela sa RTC, hindi ka nakapag-file ng motion for reconsideration, nagiging final judgment siya. Kasi may may reglementary period. Oo, parang 10 days yata. If I'm not mistaken, I think it is 10 days after the decision. Pwede kang mag-file ng motion for reconsideration. Tapos after nun, kapag hindi ka nakapag-file, hindi ka na, the decision becomes final and executory. You know. So, ano ho ang meron ngayon si Kibuloy? Meron siyang kaso for human trafficking, child sexual abuse, and money laundering. If I'm not mistaken. Parang may money laundering yata. Is the penalty more than 18 months? Yes, kasi ang penalty po nun ay reclusion perpetua. That is 40 years. But meron na bang decision? Ang korte natin. Final judgment. Final judgment. Sentenced by final judgment. Is he sentenced by final judgment already? The answer is a resounding no. So, base po sa Omnibus Election Code, is there a basis
na i-disqualify si Apollo Carion Kibuloy, I respectfully submit na wala pong basis na i-disqualify siya. And he has the money to do it. Meron siyang pera, may kakayanan siyang mag-launch ng campaign, so he won't be considered a nuisance candidate. Can he launch a campaign? Yes. Meron bang final judgment na decision? Wala. O, di makakatakbo. Walang cause for him to be disqualified. Unless merong magfa-file again ng petition to deny due course or cancellation of the COC. But primarily that is for material misrepresentation ng COC, yung cancellation. It's for material misrepresentation. Ibig sabihin, nagsinungaling ka sa iyong COC. At kasi doon, checkan ka doon. Have you ever been convicted of a crime involving moral turpitude? Yes or no? May dalawang checkbox. Check mo yung no, kasi wala eh. O di pasok. Have you ever been convicted of a crime? No. Wala pa siyang final judgment eh. O di pasok. Walang cause for him to be disqualified. Lalo na ito pang importante eh, he can mount a campaign. Kaya niyang mangampanya. So most probably, i-approve yung kanyang candidacy. Most probably. Will he win? That is, I don't think he will. Palagay ko I don't think he will. Hindi siya mananalo. Kahit mangampanya siya. Kahit mag-ubos siya ng pera sa kampanya, hindi siya mananalo. Malaking factor sa Pilipino kasi yung mindset na na habang kinakasuhan, kahit ongoing pa lang yung kaso mo, guilty ka na. And I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. Doon na lang po ako mag-shoutout, guys, ha? God bless everyone and see you all later. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?